Ako nga pala si Jojo, 28 years old. Kasalukuyan akong nakatira sa Parañaque. Ito pong ibabahagi kong kwento ay nangyari noong 23 years old lang ako. Nagsimula ang lahat ng kababalaghan sa buhay ko nang dumating ang sasakyan na yon. Avanza, bigay ni Kuya Manuel sa tatay namin. Happy birthday, Tay! Binili ko na yung gusto mo. Ito ang susi. Test drive mo na, Tay. Ikaw talagang bata ka. Gumastos ka pa. Hindi porket sa'yo is katitira magwawaldas ka na ng pera. Sus, kunwari ba si tatay? Abot tayo nga naman kumakangiti. E di kung ayaw mo ng regalo ni kuya, di akin na lang. Ikaw ba ang may birthday? Nagpapalakas lang ang kuya mo dahil alam niyang mamimiss ko siya. Mag-iingat ka sa US, Manuel. Lagi mong tatandaan na yung bigay mong sasakyan ay hindi ka mapapalitan. Mamimiss kita ng sobra, anak. Pero kapag dumalang pag-contact mo, baka mapalitan ka ng sasakyan sa puso ko. Pagkasabi nun ni tatay ay naghalakhakan kami. Kinuha niya ang susi sa kamay ni Kuya Manuel at nagbiro pa na baka raw magbago ang isip ni Kuya. Tinanong niya pa kung sa kanya na ba nakapangalan ang sasakyan. Nasa ganoon kaming tagpo nang biglang napahinto sa pagsasalita si tatay. Anak na nga, may kasama ka palang babae. Bakit hindi mo malang pinalabas ng sasakyan? Baka isipin yan kinaihiya mo siya. Halika iha, magmeryenda ka muna. Kinawayan ni tatay ang babaeng hindi namin nakikita ni Kuya Manuel. Habang kumakaway si tatay, ay gumagapang ang kilabot sa kalamnan ko. Naglalaban ng takot at pag-aalala ko. Takot dahil hindi nakikitang babae. At pag-aalala naman dahil baka epekto na yon ng katandaan ng aming tatay. Sa mga sandaling yon, ay nakatingin lang ako kay Kuya Manuel. Nginitian niya lang ako at sinabing baka namalikmata lang si tatay. Nang muli kasing tumingin si tatay sa sasakyan, ay wala na yung babaeng nakita niya. Pero kahit hindi na nakikita ni tatay ang babae, ay lalo akong nakaramdam ng takot. Pakiramdam ko kasi ay may nakatingin sa akin mula sa loob ng sasakyan. Tingin na tumatagos sa salamin at nagdudulot ng matinding lamig kahit mainit ang panahon. Mabilis na nakalimutan ni tatay at Kuya Manuel yung babae sa loob ng sasakyan. Ako, hindi ako nakalimot. Madalas kasi akong paramdaman ng babae. Kapag nag-iisa sa kwarto, nakaririnig ako ng umiiyak. Mahina sa simula, pero lumalakas ng lumalakas. May isa ring pagkakataon na hindi lang isang tao ang naaninag ko sa dilim ng kwarto. Iyong babae may kasamang bata na isa ring babae. Noong umpisa, hindi malinaw sa akin kung bakit ako pinapakitaan o pinaparamdaman ng mga multo ng dalawa. Saka ko lang napagtanto na baka kaya sila lumalapit sa akin dahil hindi ko agad nakakalimutan ng mga babaeng minahal. Malapit din kasi ako kay nanay nung nabubuhay pa ito. Itong sumunod na kwento ay karanasan ulit ni tatay. Gabi na siya noon nakauwi dahil may pinuntang reunion. Hindi naman umiinom ng alak ang tatay ko, kaya safe na safe kong magmamaneho pa uwi. Binabaybay ng sasakyan ang madilim na kalsada pa uwi nang may humarang kay tatay. Bingi ata, kanina pa ako busina ng busina, hindi umaalis. Isa yung babae. Nakasuot ng puting damit na pantulog. Lalabas na sana si tatay, pero nakaramdam siya ng panganib nang maglakad papalapit sa sasakyan yung babae. Nagpunta yung babae sa kaliwang parte ng sasakyan. Lumapit lang daw ito sa gilid ng driver's seat, nakatayo, na para bang kinikilala ng babae kung sino ang nagmamaneho. Nang sulyapan daw ni tatay ang babae,
ay napansin niyang may isang maliit na kamay ang nakahawak sa damit pantulog nito. Parang kamay ng bata. Saglit na nag-alala si tatay para doon sa bata. Baka raw nanlilimos yung nanay dahil hindi pa kumakain yung mag-ina. Kukuha na sana siya ng pera nang mapatitig siya sa mukha ng babaeng nakaputi. Nang makita ni tatay ang mukha ng babae, ay nanigas ang katawan niya sa takot. Itim lang daw kasi ang mga mata nito. Ang mga labi ay puno ng sugat na nagnanaknak. Basag ang ilong. Nagbibitak-bitak din daw ang balat nitong kulay simento. Gusto mang paandarin ni tatay ang sasakyan ay hindi niya magawa. Namawis ang palad niya. Bumilis ang tibok ng puso niya sa kaba. Yung mga balahibo niya sa braso at batok ay nagtayuan. Sobrang uminit daw yung loob ng sasakyan dahil nakabukas ang aircon. Dahil wala nang maisip na paraan si tatay, ay pumikit siya. Tumawag sa matagal nang hindi tinatawag. Our Father who art in heaven, our Father, oh. Paulit-ulit niyang sinubukang tapusin ang Our Father, pero hindi niya magawa. Ay, litsong buhay na ito. Bakit ba kasi hindi ako nagsisimba? Wala tuloy akong kaalam na dasal. Lord, please, kahit kayo lang, paalisin niyo po itong nilalang sa tabi ng sasakyan ko. Ilang minuto lang ang lumipas, ay gumaralgal muli ang makina ng sasakyan. Matagumpay na napandar ni tatay ang kotse. Pinasalamatan niya ang Panginoon. Nang makalayo na ang sasakyan, sa nakaputing babae ay tiningnan ni tatay ang side mirror. Nanlaki ang mata niya sa nakita. Mabilis na tumatakbo yung babae. Galit na galit itong humahabol sa sasakyan. Pinatakbo ni tatay ng mabilis ang sasakyan upang hindi siya maabutan. Nakahinga lang siya ng maluwag nang maglaw ang babae sa kadiliman ng gabi. Hindi daw nagtapos ang pagpaparamdam ng babae sa pamilya namin. Isang linggo lang ang lumipas ay muli itong nagpakita. Pero sa mga pagkakataong yun ay magkasama na kami ni tatay. Papauwi na kami mula sa panunood ng sine. Si tatay ang bumasag sa katahimikan ng biyahe nang mapadaan kami sa madilim na kalsada. Diyan ako hinarang ng babaeng nakaputi. Ilang beses akong bumisina pero hindi natinag. Unti-unting lumalapit sa sasakyan ko yung babae. Kaya nga kapag dumadaan ako dito, lagi akong bumubusina na 3 beses para magbigay galang. Baka naman po epekto lang ng alak yung nakita nyo, tay. O baka namimiss nyo lang si nanay. Ay tarantado ka. Alam mo namang hindi ako umiinom. Sigurado akong multo yung nakita ko. Dapat talaga pinaiilawan sila dito. Ilang taon na tayong nakatira dito. Pero lahat ng umupo sa posisyon, hindi malang nagawang ilawan ang lugar na ito. Wala na talagang mga silbi. Tumatakbo lang para mangurakot. Alam nyo naman po ang politika sa Pinas, tay. Nagpapabango lang ng pangalan ang mga gunggong kapag malapit ang eleksyon. Kapag nakaupo na, kinalilimutan na ang mga pangako. May buhaya bang tumutupad sa pangako? Hindi ba wala? Kaya mas makabubuting wag na tayong umasa. Nakalampas na kami sa madilim na daan nang mapasulyap ako sa rear view mirror. Doon nakita ko ang isang babaeng nakaputi. Natatakpan ng mahabang buhok ang mukha nito. Napasigaw ako sa takot. May babae sa likod tayo! Tumingin sa likod ng upuan si tatay. Wala naman ah. Bukang ikaw ito may taba ng alak eh. Saan po kayo pupunta? Abay malay ko, wala namang babae eh. Pagkasabi noon ni tatay, ay napatingin kami ng sabay sa rear view mirror. Napasigaw kami ng malakas nang makita ang babae. Nakangiti ito at kitang nabubulok na mga ngipin. Pinaharurot ni tatay ang sasakyan. Napadasal ako sa takot.
Pagkatapat sa bahay namin, kahit hindi pa man kami nakakapasok ng garahe, ay mabilis naming binuksan ang pinto ng sasakyan. Nang makalabas ng sasakyan, ay hingal na hingal kami ni tatay na para bang kaming dalawa ang tumakbo papalayo doon sa multo. Nang tingnan ko yung babae sa likurang upuan ay wala ito. Ngunit kahit ganun pa man, ay naramdaman kong hindi kami nakalayo sa babae. Mukhang kailangan nating ipabless ang sasakyan, nak. Minumulto na yata tayo. Dapat po talaga pinapabless natin yan noon pa. Kahit nung bagong bili pa lang ni Kuya Manuel. Tsaka may alam si Kuya tungkol sa babaeng nagpapakita. Isa rin dyan sa itinatanong ko sa kuya mo kapag nagkakausap kami. Oh, buksan mo nga yung gate nang maipark na itong sasakyan. Nung gabing yun ay hindi ako nakatulog. Pakiramdam ko kasi ay hindi ako nag-iisa sa kwarto. At kapag nakatulog ako, ay dadalawin ako sa panaginip ng babaeng multo. Binuksan ko ang ilaw para labanan ng takot. Buong magdamag akong pinakalma ng liwanag. Ang akala namin ni tatay ay hindi na ulit magpaparamdam yung babae. Matapos naming ipabless yung sasakyan. Itong sumunod na kwento ay nangyari nang minsang hiramin ko kay tatay ang sasakyan. Nayaya ako ng mga kaibigan sa inuman. Napainom ako ng konti. Nasa tapat ako ng sasakyan nang salubungin ako ng batang lalaki na gumagay sa mga kotseng papaalis sa parking lot. Sakyan mo yan, kuya? Oo, bakit? Tigas mo naman, kuya. Ikaw nagpapaparty-party. Tapos yung mag-ina mo nasa loob lang ng sasakyan? Ha? Anong sinasabi mo dyan? Wala naman tao sa loob ah. Sinilip ng bata ang loob ng sasakyan. Kakamot-kamot ang ulo nitong tumingin sa akin. Baka lumabas na yung asawa at anak mo, kuya. Nagraragbi ka siguro no? Kung ano-anong pinagsasabi mo. Wala pa akong anak. At lalong wala pa akong asawa. Seryoso nga, kuya. Saka hindi ako nag-rugby, no? Maduwis lang ako pero hindi ako nag-addict. Ano ba talagang nakita mo sa loob? May nakasakay kasi dyan sa kotse mo, kuya. 2 babae. Yung isa, bata. Pareho ngang nakaputi eh. Naririnig kong umiiyak kaya pinuntahan ko. Pagsilip ko, nandoon lang sila sa likod ng sasakyan. Nakaupo lang. Tinanong ko kung anong problema pero hindi naman sila sumasagot. Kaya umalis na lang ako. Kahit nakalayo na ako, naririnig ko pa rin yung pag-iyak nila. Minto nga lang sila sa pag-iyak nung dumating ka. Kaya akala ko, asawa't anak mo. Nang marinig ko ang kwento ng bata, ay matinding kilabot ang gumapang sa buo kong katawan. Napagtanto ko na hindi pa natatahimik yung multo, kaya posibleng may ginawa kaming mali. Kaya naman tinawagan ko si tatay. Hello tay, naitanong mo na po ba kay Kuya Manuel kung saan galing itong sasakyang nirigalo niya? Ba hindi pa, anak. Di ko makontak ang Kuya Manuel mo. Busy siguro sa trabaho. Ano bang nangyari? Yung babaeng nakaputi tay, nagpakita na naman. Kasama yung anak niya. Umiiyak daw sa loob ng sasakyan yung mag-ina. Ibig sabihin, walang naging epekto yung pagpapabliss ng pare. Parang gano'n na nga po. Kailangan po talaga nating malaman kung saan ito binili ni Kuya. Pwede mo ba akong sunduin tay? Natatakot ako eh. Baka madisgrasya ako kapag minamaneho ko pa itong sasakyan eh. Iwanan mo na lamang muna dyan, anak. Huwag mo na munang i-drive yung kotse. Kung pakiramdam mo ay nanganganib, hayaan mo na lang muna yan dyan sa parking. Mas importante ang buhay mo kesa dyan sa kotse na regalo ng Kuya Manuel mo. Nagpasalamat ako sa pag-intindi ni tatay. Ibinaba ko ang tawag pagtapos. Papaalis na ako nang makarinig ako ng iyak na parang nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Hinanap ko ang pinagmumulan. Totoong may umiiyak sa loob ng aming sasakyan. Tumingin ako sa front seat. Pagkatapos ay nato ng atensyon ko sa back seat. May 2 tao sa loob.
Yung babaeng nakaputi at isang batang babaeng puti din ang damit. Pero sa pagkakataong yon, ay katakatakang hindi ako nakaramdam ng takot. Ang naramdaman ko ay matinding lungkot na hindi ko maipaliwanag kung saan nagmumula. Tatlong araw pa nang lumipas bago natawagan ni tatay si Kuya Manuel. Sa tawag na yon, nalaman namin ang mga kasagutan sa aming tanong. Anak, huwag ka sanang magagalit, pero may tatanong sana kami ni Jojo. Kaya kami napatawag. Ilang araw ka na namin kinukontak pero laging out of coverage ang cellphone mo. Nag-outing ang company namin, tay. Pasensya na kung hindi ko nasabi. Walang signal sa napuntahan namin kaya hindi rin ako makakontak. Ano po bang itatanong ninyo ni Jojo? Yung sasakyang nirigalo mo sa akin, saan mo ba talaga ito nabili? Brand new ba talaga ito o second hand? Muli ay nangibabaw ang katahimikan sa pagitan ni tatay at Kuya Manuel. Nang hindi na ako makatiis, ay ako naman ang nagsalita. Diniretso ko na ang gusto kong malaman. Ang mga sumunod na sinabi ko ay puno ng takot. Pasensya na ho kung second hand ang niregalo ko sa inyo, tay. Sa nanay ng kaibigan ko galing yung sasakyan. Bakit ho? May nangyari ba sa kaibigan mo bago ito ibinentang sasakyan? Kuya, huwag kang magagalit ah. Yung sasakyang nirigalo mo kay tatay, may kasamang multo na mag-ina. Alam ko hindi mo kaagad ito paniniwalaan. Pero ilang beses na silang nagparamdam sa amin ni tatay. Sa ngayon wala yung sasakyan dito sa bahay. Dahil pinark ko muna dun sa kung saan. Natatakot din ako sa tuwing minamaniho ni tatay yung sasakyan. Magsabi ka nga ng totoo, kuya. Ano ba talagang meron sa sasakyan na yun? Anak, tutuhanin mo sana kami. Huwag kang mag-alala. Dahil mabubuhay pa naman kami ni Jojo. Kahit wala yung kotse. Mas mabuti nang wala yun dito kesa yun na maging dahilan ng aming kamatayan. Kaibigan kong pulis ang nagmamay-ari ng sasakyan. Nakakulong na nga ngayon eh. Dahil pinatay niya sa bugbog ang asawa at anak niya. Nakiusap yung nanay ng kaibigan ko. Bilhin ko na raw yung sasakyan para makatulong sa pagpapalibing doon sa mag-ina. Naawa ako, tayo eh. Hindi ko naman alam na may multo palang kasama yung sasakyan na binili ko. Hayaan niyo ho, at kakausapin ko yung nanay ng kaibigan ko. Hindi niyo na kailangan mag-alala ni Jojo dahil sila na rin ang kukuha ng sasakyan. Pasensya na talaga, tay, ha? Pasensya na rin, tol. Naibalik ka agad sa amin yung perang pinambili ng sasakyan. Ibinalita namin kay Kuya na madaling kausap yung nagbenta. Marami kaming nalaman ni tatay nang makaharap namin yung nanay ng pulis. Yung asawa daw pala ng pulis ang bumili ng sasakyan. Binili daw yon ng babae para makapag-outing yung magnanay kahit dalaw lang sila ng anak. Yung pulis daw kasi ay laging abala sa serbisyo. Nang dumalas ang pag-alis ng magnanay, ay naghinala raw yung pulis na nanglalalaki yung asawa. Kaya naman binugbog niya mag-ina. Lasing daw yung pulis nang mangyari ang pambubugbog na yon. Kaya hindi nito napigil ang galit. Hindi naman napatunayan na nanglalalaki yung asawa. Habang kinukwento ng nanay ng pulis ang kagaguhan ng anak, ay nakitaan ko ito ng galit. Doon ko napagtanto na hindi rin maganda ang relasyon nito sa anak. Bago kami maghiwalay, ay may sinabi pa yung nanay ng pulis na ikinagulat namin ni tatay. Dapat lang daw sa demonyong yon mabulok sa bilangguan. Dahil manang-mana raw ito sa amang mapaghinala kahit walang ebidensya. Isang maaliwalas sa pagbati po sa inyo. Ako po si Annabel, 28 years old. Dati po hindi ako palakinig ng mga horror stories. Pero mula nang makaranas ako nito, naging interesado na ako sa nakatatakot ding karanasan ng iba. Nagsimula ang kwento ko nung tumira kami ng asawa ko sa bahay ng lola niya sa Marikina.
O ano pang ginagawa mo dyan? Tara na sa loob. Mukhang haunted house lang itong bahay ng Lola Carmen ko pero walang multo dito. Sigurado ka ba? Dito talaga tayo titira? Napag-usapan na natin to, di ba? Pansamantala lang naman. Pag okay ng ipon natin, mapasisimula na nating ipagawa yung dream house natin sa Antipolo. Malaki ang matitipid natin dito dahil walking distance lang sa trabaho ko ngayon. Kung sa bagay, konting ayos lang siguro magiging bago na sa paningin itong bahay ng lola mo. Uy, teka. Hindi natin pwedeng ipa-renovate ito, no? Pinatira lang tayo dito ni tita. Pwede siguro, disenyuhan lang natin para gumanda. Palitan natin ng kortina, tapos lagyan natin ng mga namumulaklak na halaman yung terasa. Unang beses akong nakatungtong sa bahay na yon. Kaya inilibot ko ang sarili ko sa bawat sulok. May kalakihan ng lumang bahay. May 2 kwarto sa ibaba at 3 naman sa itaas. Natawag ang pansin ko sa nakakandadong silid sa itaas. Yung katabi ng magiging kwarto namin. Francis, ba't nakalak to? Anong meron sa loob? Ah, yan ba? Yang kwarto ni Lola Carmen mula nung mamatay ang lola ko, kinandado na nila yan. Ha? Bakit naman? Aba, malay ko. Yun ang gusto nila eh. Baka gusto nilang ingatan ang mga gamit ni Lola sa loob kaya kinandado nila. Pag kasi merong reunion ng pamilya namin, dito ginaganap. Maraming mga bata, baka pakialaman. Tsaka dati yung katiwala nila rito, pinaglilinis nila ng buong bahay. Ayaw din nilang ipagalaw yung kwarto ni Lola kaya pinalak na nila. Ah, ganun ba? Kung tapos ka na mag-tour dito sa loob, magluto ka na ng ulam ha? O gusto mo kumain na lang tayo sa labas? Magluluto na lang ako. May nabili naman tayong lulutuin eh. Habang nagluluto ako sa kusina, hindi ko alam kung bakit ang weird ng pakiramdam ko. Para bang may kasama kami sa bahay na yon na hindi namin nakikita. Parang hindi lang kami ang naroon. Pero pilit ko na lang kinumbinsi ang sarili ko na ganun siguro talaga kapag malaki ang bahay, lalo at luma na. Baka sadyang may mga espiritu o kaluluwa na pag-alagala roon sa loob kasama namin. Sana lang wag itong magpaparamdam o magpapakita sa amin. Kasi hindi ko alam kung anong level ang magiging takot ko pag ganun. Isang gabi, nagising ako na wala sa tabi ko ang asawa ko. Kaya bumangon ako at hinanap siya sa labas ng kwarto namin. Francis? Francis? Nang bigla akong may marinig na kalabog sa bandang silid ni Lola Carmen. Parang may bumagsak na kung anong bagay sa loob. Francis? Hindi ko maiwasan na hindi mapatitig sa nakasaradong silid ng matanda. Grabe. Ba't ganito ang pakiramdam ko? Kinikilabutan talaga ako. Nananayo ang balahibo ko. Nagulat ako nang biglang may humawak sa balikat ko. Ako lang to. Ano bang ginagawa mo rito? Bakit nakatingin ka sa kwarto ni Lola? Hinahanap kita eh. Nagising kasi ako na wala ka sa higaan natin. Tingin mo pumunta ako sa kwarto ni Lola kaya nakatingin ka dyan? Hindi. May narinig akong kumalabog sa loob. Talaga? Baka may multo. Nakakatawa yun. Ko naman di ka naman mabiro. Tara na nga. Natulog na ulit tayo. Saan ka ba kasi nanggaling? Uminom lang ako ng tubig sa ibaba. Tsaka nag-CR. Nung gabing yon na nakarinig ako ng kalabog sa loob ng silid ni Lola Carmen, yun din ang unang gabi na napanaginipan ko ito. Nakita ko raw na nakabukas yun, kaya dahan-dahan akong pumasok. Ang sabi ni Francis, kaya ikinandado ito dahil iniingatan ng mga gamit ni Lola Carmen sa loob. Wala naman pala maski isang gamit dito ah. Puro agiw lang.
Humakbang pa raw ako papasok sa loob habang hinahawi ko ang mga nagharang na agiyo. Malaki ang silid ni Lola at masyado na ring makapal ang mga agiyo. Ganun na lang ang takot na gumapang sa katawan ko. Nang sa dulong bahagi ng silid, paghawi ko ng agiyo, ay bumulaga sa akin ang isang matandang babae na gulong-gulo ang buhok. Nandidilat ang mga mata sa akin na para bang ang intensyon talaga ay takutin ako. Annabel, gising! Annabel! Oh, binabangungot ka yata. Ang sama ng panaginip ko. Gaano ba kasama? Nahuli mo bang may babae ako sa panaginip mo? Hindi ako nagbibiro. Umayos ka nga dyan. Sorry na. Ano ka ba? Ano ba talaga kasing napanaginipan mo? Yung silid ni Lola Carmen. Oh, anong tungkol dun? Puro agyo lang daw ang loob. Tapos, may matandang babae. Hindi si Lola Carmen ang nakita ko. Ibang matanda. Nakakatakot yung itsura niya. Sobrang nakakatakot. Anong ginawa niya sa'yo? Pinandilatan niya ako ng mata. Akala ko naman kinagat ka na. Kalimutan mo na yon. Magdasal ka kasi bago ka matulog. Hindi mo naiintindihan. Annabel, lahat tayo nananaginip ng masama paminsan-minsan. At alam mo ba kung bakit tayo nananaginip ng masama? Kasi may mga gumugulo sa isip natin, at yung mga gumugulo sa isip natin, yun ang nagiging dahilan ng bangungot natin. Kaya kung ako sa'yo, wag mo nang masyadong isipin ang silid ng lola para hindi mo na siya mapanaginipan. Dahil pangkaraniwang silid lamang yun ng isang tao na matagal nang sumakabilang buhay. Kaya sige na, matulog ka na uli. Inisip ko na tama ang asawa ko. Siguro nga, masyado lang akong napaparanoid sa silid ni Lola. Nai-imagine ko lang siguro na may multo roon dahil patay na nga ang nagmamay-ari noon. Pero hindi na ako nakabalik sa tulog. Natakot ako na bumalik din ang masamang panaginip ko. Oh, mukhang puyat na puyat ka. Siya nga pala, kailangan ko mag-overtime mamaya sa trabaho. Kaming dalawa ni paring Daylan ang natoka sa overtime, kaya okay lang ba sa'yo na gabihin ako? Ano ka ba? Siyempre oo. Trabaho yun eh. Nag-aalala kasi ako sa'yo eh. Baka matakot ka rito kapag mag-isa ka lang, lalo na paggabi. Hindi naman. Tatambay na lang ako sa terrace habang hinihintay ka. Okay, mga 11 siguro nandito na ako. Nung makaalis na si Francis, hindi ko alam kung anong nagtulak sa akin na lapitan ang nakasaradong silid ni Lola Carmen. Inilapat ko ang tenga ko sa pinto at pinakiramdaman ang loob. Wala naman akong narinig na kahit munting kaluskos mula roon. Pero nung tumalikod na ako at humakbang palayo, ay bigla na lang akong natigilan. Narinig ko kasi na may sumitsit sa akin. Malakas sa pagsitsit yun, kaya siguradong sigurado ako. Kinakabahan man, ilumingon pa rin ako. Napaatras ako saka nagmamadaling bumaba. Habang hinihintay ko sa terrace si Francis, nakaramdam ako ng antok at nakatulog doon na nakayukyuk lang sa mesa. Sa pagidlip ko roon, muli ko na namang napanaginipan ang silid ni Lola Carmen. Sa pagkakataong yun, ay hinahabol na raw ko ng nakakatakot na matanda sa gitna ng makapal na mga agyo. Nanginginig ako sa takot habang panay ang iwas ko sa kanya. Tama na! Tigilan mo na ako! Tigilan mo na ako! Nagising akong umiiyak. Tumingin ako sa orasan. 12:00 na, pero wala pa rin si Francis. Dahil napanaginipan ko na naman ang silid ni Lola Carmen, hindi na ako mapalagay.
Tinawagan ko si Francis. Hindi niya sinasagot ang phone niya. Kaya naisip kong tawagan ang kasamaan niya sa trabaho at kumpare naming si Dylan na sinabi niyang kasama niya sa overtime. Kumpare, sensya na sa abala ha. Tanong ko lang kung nakauwi ka na. Hindi pa kasi umuwi si Francis. Oo mare, kanina pa kami nakauwi. Sabay lang kaming lumabas ng office ni paring Francis. Kanina pa? Mga anong oras? Mga alas 5 mare. Baka naman may binili lang si pare na kailangan niyo dyan. Ibig sabihin, hindi kayo nag-overtime? Sige pre. Salamat na lang. Pansamantala kong nalimutan ang takot na bumabalot sa akin noong mga sandaling yon dahil sa galit na nararamdaman ko kay Francis. Alauna na ng madaling araw nang dumating siya. Sinalubong ko siya ng sampal. Annabel, para saan yun? Nalate lang ako ng konti ng uwi Konting late? Konti? 5 p.m. ka pa lumabas ng office at wala kayong overtime. O sige, sabihin mo sa akin kung ilang oras kang late. Teka, kung si Dayland ang nagsabi sa'yo niyan, sorry, kasi hindi ko nasabi sa kanya at hindi ko rin nasabi sa'yo na ako lang ang pinag-overtime ng boss namin. Pwede ba? Huwag ka na nga magtahi ng kasinungalingan. Baka ipalunok ko pa sa iyo yung kasinungalingan mo eh. Magsabi ka sa akin ng totoo. Sinong kasama mong babae ha? Sino? Ha? Uminahon ka nga muna. Wala akong babae. Habang nagtatalo kami ni Francis sa ibaba, ay bigla na lamang kami nakarinig ng kalabog mula sa itaas. Napahinto kami sa pag-aaway at nagkatinginan. Nagmamadaling umakyat si Francis sa itaas. Sumunod ako. Pag-akyat ay hinanap agad namin ang pinagmula ng ingay na yon. Sa silid ni Lola Carmen agad ako napatingin. Habang si Francis ay chinek naman ang bawat sulok ng itaas. Annabel, pareho nating narinig yun, di ba? Oo, Tingin mo, ano kaya yung kumalabog? parang may gamit na bumagsak sa sahig. Wala naman ako nakikitang pusa rito. At saka, wala namang kahit anong bagay na nasa sahig ngayon na posibleng bumagsak kanina. Nakita kong sumulyap din si Francis sa nakakandadong silid ni Lola Carmen. Hindi ko na lang pinansin. Pero sa kabila ng takot ko, nangibabaw pa rin ang sama ng loob ko sa asawa ko. Kaya doon ko siya pinatulog sa sofa at hindi sa kwarto namin. Habang mag-isa kong nakahiga sa kama namin, naiisip ko na naman ang takot ko sa silid ni Lola Carmen. Kaya napanaginipan ko na naman ito. Sa panaginip ko, marahan na humahakbang ang nakatatakot na matanda palapit sa akin. Wag! Wag! Huwag ka nalapit! Parang awa mo na! Huwag ka nalapit! Alam kong nananaginip lang ako, kaya pinipilit kong magising. Pero kahit anong kurot, sampal at pisil ko sa sarili ko, hindi talaga ako magising. Nandun pa rin ako sa loob ng maagiw na silid ni Lola Carmen, habang ang matanda ay patuloy na humahakbang palapit sa akin. Annabel! Annabel, ano bang nangyayari sa'yo? Annabel, buksan mo itong pinto! Annabel! Noon lang ako napabalikwas ang bangon nang magising ako sa malalakas sa tawag at katok ni Francis. Niyakap niya agad ako pagkabukas ko ng pinto. Dahil hindi ko na nagugustuhan ang sitwasyon ko, kaya binala ko nang umalis pero pinigilan ako ni Francis at humingi ng tawad. Annabel, I'm so sorry sa nagawa ko. Aaminin ko nagkamali ako. Pero maniwala ka. Ikaw lang ang mahal ko. Ikaw lang talaga. Pangako.
Sabi nila, kapag nagawa mo na, uulit-ulitin mo lang. Hindi. Hindi totoo yun. Maniwala ka sa akin. Tingnan mo nung nag-away tayo. Nagalit ang multo rito sa bahay kaya ako malabog. Siguro hindi gusto ng multo nung mag-away tayo. At dinamay mo pa talagang multo? Akala ko ba hindi totoong may multo rito? Baka nga lang eh. Di ba nga kasi may nagparamdam? Pero hindi na siguro magpaparamdam yon kapag nagkabati na tayo. Mahal ko, kaya binigyan ko ng second chance si Francis. Nung umagang yun, habang nasa trabaho na si Francis, ay naisipan kong mamalengke. Pagkagaling ko sa palengke, papasok na sana ako sa bahay nang mapatingala ako sa bintana ng silid ni Lola Carmen. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko ang anino ng isang babae mula sa bintana. Kung saan galing ang aninong yun, hindi ko alam. Namamalit-mata lang ba ako? Sinabi ko kay Francis pagdating niya ang tungkol sa nakita ko sa bintana. Sus, ano ka ba naman? Tinatakot mo na naman ang sarili mo. Francis, alam mong ayoko ng mga katatakutan. Kaya ba't ko tatakutin ang sarili ko? May nakita talaga akong anino ng babae sa bintana ng kwarto ni Lola Carmen. Tingin ko nga, iyon yung babaeng napapanaginipan ko eh. Napaparanoid ka lang. Baka may mga gamit sa kwarto ni Lola na nakabitin. Kaya akala mo anino ng matanda. Hindi ako kumbinsido sa sinabi ng asawa ko. Kinabukasan nung makaalis na ulit siya, ay lumabas ako at tumingala ulit sa bintana ng silid ni Lola Carmen. Hindi ko na nakita ang anino roon. Pero hindi pa rin ako mapalagay. Kung andun pa rin ang aninong nakita ko kahapon, pwede pang isipin ko na baka nga may bagay lang doon na korting tao at napagkamalan ko. Pero wala na nga kaya mas lalo akong napaisip kung multo talaga yon. Sino kaya talaga yung matandang yun na lagi kong napapanaginipan? At yung anino sa matanda? Napatingin ako sa photo frame ni Lola Carmen na nakapatong sa ibabaw ng lumang piano. Kinuha ko yon at saglit na minasdan. Sigurado akong hindi si Lola Carmen ang matandang lagi kong napapanaginipan. Pero yung anino, posible kayang multo niya? Ibabalik ko na sana sa kinalalagyan yung photo frame. Nang biglang may nahulog na larawan na nakasingit sa likuran nito. Larawan ng isang babae na nakaupo sa rocking chair. Mas bata lang ng konti kay Lola Carmen. Nangilabot ako nang makita ko. Muntik ko pang mabitawan dahil nang matitigan ko, kamukha niyo ang matandang napapanaginipan ko. Mas bata lang ito sa picture, pero kamukhang kamukha talaga. Hala! Sino to? Ewan kung anong pumasok sa isip ko. Ibinulsa ko ang picture. Tapos naghanap ako ng pwede kong ipangsundot sa kandado ng silid ni Lola Carmen. Parang may kung anong puwersa ang nag-uudyok sa akin na buksan yun. Baka pag nakita kong loob, masagot na ang gumugulo sa isipan ko. Baka mapanatag na ako. Pero kahit na anong gawin ko, hindi ako nagtagumpay na mabuksan ang kandado. Naabutan pa ako ni Francis na nag-half day lang noong araw na yon dahil masama raw ang pakiramdam niya. Annabelle, anong ginagawa mo? Francis, gusto ko lang makita yung loob ng silid ni Lola Carmen para matahimik na ako. Bakit ano bang ina-expect mo? Pag binuksan mo yung pinto, makikita mo yung multo sa loob. Tapos mag-hello siya sa'yo? Tapos sasabihin niya siya yung nasa panaginip mo? Hindi ganun. Ewan ko, hindi ko alam. Basta pakiramdam ko, yun lang yung makakapanatag ng loob ko. Kung totoo ang sinasabi mong ordinaryong silid lang yan, bakit ayaw mong ipakita sa akin, ha? Di ba nasa iyo naman lahat ang susi ng kwarto rito? Kinuha ko sa bulsa ang picture ng babae at ipinakita yon kay Francis. Napailing siya at napayuko kaya alam ko na meron siyang itinatago sa akin.
Hindi makakibo si Francis nang ipakita ko sa kanya ang picture na nakuha ko. At sinabi ko sa kanya na yon ang babaeng nakikita ko sa panaginip. Mas bata lang ito sa picture na yon at maayos ang hitsura. Pero kahit tumanda na ito at mukhang nakakatakot sa panaginip ko, ay kita pa rin ang tunay na mukha nito. Pinaupo ako ni Francis sa sofa bago ipinagtapat sa akin ang nalalaman niya. Si Tita Luz, panganay na anak ni Lola Carmen. May sakit siya sa pag-iisip. 60 taon na siya ngayon. Pero mas matanda siyang tingnan sa edad. Kasi nga, may kakulangan siya sa utak. Kung ganun, siya sigurong multong kasama natin dito sa bahay. Francis, ipagpamisa kaya natin siya. Annabelle, hindi pa siya patay. Ano? Tumayo si Francis at kinuha ang mga susi. Nagulat ako nang buksan niya ang pinto ng silid ni Lola Carmen at tumambad sa akin ang natutulog na si Tita Luz. Napansin ko rin ang isa pang pintuan sa kabilang bahagi ng silid. Bakit hindi siya dinala sa mental hospital? Galing na rin siya ron, pero inilabas din. Dito mas safe siya. Yung dating katiwala ng bahay na to, yun yung nag-aalaga sa kanya. At sa pintong yun, sa kabila dumaraan. May hagdan dun sa likod ng bahay natin. Nandun ang hagdan. Kaya pala, paminsan-minsan, nakaririnig tayo ng mga kalabog at ingay. Pati yung pagsitsit siguro siya rin. Pero bakit may nilihim sa akin to? Sabi kasi ng mga tita ko, baka matakot ka. Nakakatakot naman talaga kasi si Tita Luz. Bigla na lamang daw nananakmal. Akala mo aswang, tapos mangangagat. Kaya yung katiwala ang nag-aalaga sa kanya. Kailangan pa siyang turukan ng pampatulog para malinisan ang katawan pati ang kwarto. Pinapakain naman tapos iniiwanan lang sa mesa dahil kumakain naman siya ng kusa. Hindi ako makapaniwala sa mga nalaman at nakita ko. Maya-maya pa ay bumiling sa pagkakaiga si Tita Luz. Mukhang magigising na ito. Tara na, pag nagising yan, naghahabol din yan pag nakakita ng tao. Bago maisara ni Francis ng tuluyan ang pinto, napatingin ako sa isang sulok sa bandang paanan ni Tita Luz. Nanlaki ang ulo ko dahil sa pagkakataong yun ay sigurado na ako na multo nga talaga ang nakikita ko. Ang multo ni Lola Carmen. Nakatingin sa anak niyang si Tita Luz. Naghalo ang emosyon ko. Takot at awa. Francis, sandali! Bakit? Napaisip ako kung sasabihin ko ba kay Francis o hindi ang nakita ko. Pinili ko na wag na lang sabihin. Bakit, Annabelle? Wala. Nung ibalik na ni Francis ang kandado sa pinto, napahugot ako ng malalim na paghinga. Francis, sa tingin ko, nandito lang din ang kaluluwa ni Lola Carmen at binabantay ng panganay niyang anak. Hindi imposible yon. Pero wag natin sila isipin. Tsaka kung pwede, wag kang magtangkang bisitahin si Tita Luz sa silid ng Lola. Baka mapahama ka. Naisip ko, kaya siguro napapanaginipan ko si Tita Luz ay gusto nito o ni Lola Carmen na ipaalam sa akin na naroon lamang ito kasama namin. Kahit nakita ko rin ang multo ni Lola Carmen sa silid niya sa una't huling pagkakataon, ay hindi na ako nakadama ng takot noong mga sumunod na araw. Dahil naiintindihan ko na ang sitwasyon sa bahay na yon. Na meron kaming kasamang isang wala sa katinoan at isang multo na patuloy na nagbabantay sa kanyang anak na nangangailangan pa rin ng kanyang kalinga.